Hi everyone! Share ko nga pala kung paano ko i-integrate ang aking instant press o nail extension. Ito nga pala yung inclusion sa ating nail prep toolkit. Meron tayong nail glue, isang mini nail file, meron din pusher stick, meron din naman tayo ditong jelly glue pad na merong 24 pieces at iba-ibang sizes. Meron din dito non-movement cotton pad. Since meron naman akong alcohol, hindi ko na nilagay dito yung alcohol pad. At syempre ang ating press o nail extension. So let's start. As you can see nga guys, meron pa akong natirang nail extension sa aking nililiit at hindi ko na ito pinili tanggalin dahil sobrang dikit nito at baka mag-cause pa ito ng damage sa aking nails. So ang first step ko nga ay final ko muna ang aking nail bed para matanggal yung shine ng aking nails. So mas madikit yung nail glue or jelly glue pad kapag walang shine ng ating nail bed dahil mas magaspang, mas makapit siya. So hindi siya agad matatanggal. So tinanggal ko nga lang yung mga excess na pandikit na nakadikit dito. Ito as you can see meron pa matirang glue dyan. So tinanggal ko lang, ginamit ko yung nail file to remove that excess glue sa aking nail. So, yan, inulit-ulit ko yung process hanggang sa malinis ko ang aking nail bed. Next ko naman kinuha ang ating pusher stick para i-push yung mga tri-skin na nakakapit sa aking kuko para mas malinis at flat nating maikakabit yung jelly glue pad. Inulit ko lang din yung process hanggang mai-push ko at malinisan ko yung gilid-gilid ng aking nail bed. So, after ko malinisan yan, ay ikakat ko lang ito ng nipper para makuha ko yung mga na-push nating mga dry skin or cuticle sa ating cuticle area. So, nirab ko lang ng alcohol gamit ang alcohol pad or cotton pad. Linisin mo lang para matanggal yung excess ng mga dust. At kapag malinis na nga ang ating nail bed, pwede na tayo mag-start magdikit ng jelly glue. So, kunin lang natin ang jelly glue at check natin kung ano fit sa ating mga nail bed or kuko. Then, after natin ma-check, ay dikit na natin. Rub lang natin ng konti. After natin rub yan, dikit mo muna lahat bago natin tanggalin yung plastic na nakadikit sa ating jelly glue. And after this process nga, after kong ma-rub at madikitan lahat ng ating kuko, tinanggal ko na yung plastic at kinuha ko naman ang nail glue. Ito naman yung next na step. Pinopen ko lang yung other side niya kasi sa kabilang side pointed, mas mabilis yun gamitin. Pero hindi mo pa siya ikat, medyo matigas lang kaya ito na lang ginamit kong side. So sa paglagay ay dahan-dahan lang, lagyan natin yung mga hindi inabot ng ating jelly glue. So pag after ng paglalagay ng ating nail glue, idikit na natin itong press on nails, dahan-dahan lang, make sure na ipe-press mo siya, lagyan mo siya ng konting pressure para make sure na madikit ang ating press on nails. So after checking na madikit na, proceed na tayo sa iba pang kuko. Same process din, dahan-dahan lang sa paglagay ng ating nail glue para maiwasan yung pagkalat nito sa ating skin dahil mabilis itong matuyo at medyo nakakairita yung feeling kapag na-dry siya sa inyong skin at maiwasan din ang any irritation or allergic reaction sa ating balat. Dahan-dahan lang, pagdidikit ay lagyan ng konting pressure para ma-sure natin na talagang nakadikit ang ating press on nail. So, ulit-ulit lang ang process hanggang maidikit natin sa lahat ng ating kuko at magkaroon na tayo ng instant nail extension. Sa paggamit ng nail extension, usually ito yung mga emergency na may event ka at bigla ang lakad. So, hindi na kailangan pumunta sa manicurista mo or sa inyong nail tech or nail artist para magpakabit ng press on nails or you can do it by yourself instant basta meron kang nakatabi. So, itong press on nails ko dinikit ko noong March 13 ng madaling araw mga 12 in the morning. At tumagal nga ito ng mag-1 week na. So, ito yung update March 18. So, thank you so much for watching. Bye!